kwento sa libro, magdadala raw sa iyo sa ibang mundo. Kaya naman ang mga batang palaboy na aming nakilala na tila nagsasawa na sa hirap ng kanilang nadaranas, may simpleng hiling. Sana raw, makarinig man lang sila ng magandang istorya. Sa serbisyo On The Go, ang hiling nilang kwentuhan, aming tinugunan. Tambakan ng basura ang kanyang palaruan. Pamamalimos ang libangan. Malamig na simento ang higaan. Sa ganitong mundo namulat si Red Evangelista. 14 na taong gulang pa lang si Red, pero animoy pinatanda na siya ng kahirapan. Sa sidewalk ng Delpan ko nakilala si Red at ang kanyang barkada. Tubong Gimaras, 4 na taon na siyang palaboy sa Maynila. Walang magulang, walang tahanan. Bakit ka lumayas? Ginugulpi ko ng tatay. Ginugulpi ka ng tatay mo. Malungkot man ang kanilang kwento, hindi nawawala ang pangarap sa kanilang puso. At kung may isang hiling si Red, ito ay ang makabalik sa pag-aaral at makapagbasang muli ng libro. At kung nagbabasa po ako ng mga libro, mga diary, naalala ko po, nandun na po ako sa salamat po pala kung ako na po yung kita. Sa lugar na kung tawagin nila'y paraiso, madalas maglaro si Red. Dito, saglit nilang nalilimutan ng hirap ng buhay kalye. Ang di nila alam, may sorpresa ako para sa kanila. Ang aking kaibigang si Melody, isang storyteller. Dati-rati mga anak lang ni Melody ang kanyang kinukwentuhan. Pero nang magsilakihan na ang mga ito, naisip ni Melody na gamitin ang kanyang talento para makapagbigay saya sa iba pang mga bata. Lalo na sa mga batang kalye tulad ni Red na walang kakayahang makapag-aral o makapagbasa. It's a certain sparkle sa mata nila. Yung it gives that certain parang nabubuhayan yung mundo nila. Habang nagkukwento si Melody, ramdam mo ang pagkamangha sa mata ng mga bata. Sa isang kwento nga, naging prinsipe si Red at ang kanyang mga kabarkada. Pati ako, napasama sa bida. Sa sandaling panahon, nakalimutan nila ang kalsada at bumalik sa pagkabata. At the age of technology now, nagkaka-high-tech ng mga gadgets na lumalabas. Kumukonti ng gustong magbasa at humawak ng libro. At dahil malapit na ang birthday ni Red, may espesyal kaming regalo, damit, tsinelas at syempre, libro. Alam niyo po, hindi naman natin kailangan ng maraming pera para makapaghatid ng ngiti sa mga bata. Dahil dito sa Serbisyo On The Go, lahat tayo pwedeng tumulong. Sa muling pagbabalik ni Red sa kalye, isang bagong Red ang aming nakita. Nagtuturo na siya ngayon sa kanyang mga kalaro at ipinaparamdam ang ligaya ng kamusmusan. Alamin naman natin ang latest na balita mula sa tweets on the go ng ating GMA reporters. Ayon kay Micaela Papa, in case you wondered why traffic on EDSA Magallanes southbound was still bad past 12 a.m. last night, it was the van that rammed into the loading bay. Sabi naman ni Trisha Zafra, 33 minors arrested in Navotas for violating its curfew. At tweet naman ni Dante Perello, university clinical instructor found dead with multiple stab wounds in his Makati residence. Police said robbery is the possible motive. Sundan ninyo lang ang kanilang Twitter accounts para malaman ang latest news anman sa mundo. Literal na mataas ang pinapangarap ng isang French kiteboarder na nasa Peru ngayon. Susubukan kasi nitong magtungo ng Tahiti mula Peru sakay ng bangkang hihilahin ng saranggola. May habang 6 meters at lapad na 2 meters ang naturang kite boat. May isang compartment din ito na magiging tulugan at taguan ng supply. Mahigit ng 7,000 kilometers ang kanyang lalakbayin. Na-delay ang kanyang unang pag-alis dahil sa mahina ang hangin. Sa Hollywood naman, idinonate ni Beyonce sa charity ang perang kinita niya mula sa isang private party. Nalaman kasi ng R&B superstar na ang pamilya ni Libyan leader Muammar Gaddafi ang nagpondo sa naturang event. Kaya naman minabuti na lang ni Beyonce na ibigay ang pera sa mga biktima ng lindol sa Haiti.
Samantala, back to mommy na ang twin sons ni na Charlie Sheen at Brooke Mueller. Agad kasi itong kinuha ng mga pulis mula sa custody ni Sheen matapos mag-file si Mueller ng restraining order. Kwento ng ina ni Mueller, nasa mabuting kalagayan naman ang anak niya pero tikom ang bibig nito nang tanungin na mismo siya tungkol kay Sheen. Okay, well, we wish you the best. Thank you. And we hope... Susunod, sa Eat and Run, lulutuin ang mas healthy at yummy na kanto ng recipe. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.